reason bakit excellent yung service ni Jesus nung siya'y nagkatawang tao, ito'y para sa ating Ama sa Langit. Because He is serving the Father. Sabi nga niya, my meat, ibig sabihin my satisfaction, is to do the will of Him who sent me. So talagang ang pinakadahilan, bakit pinag-usayan ni Jesus ang kanyang pagkakatawang tao, ito'y handog niya sa ating Ama sa Langit. And secondary, He made sure na pinakamainam ang kanyang paglilingkod kasi alam niya, papanoorin natin siya. Gagayahin natin siya. I have set you an example that you should do as I have done for you. Ginawa ko lahat ng iyon, naging mabuti ako at mahusay na halimbawa para gawin nyo yung aking ginawa. Philippians chapter 2, 5 to 11, at pwede nyo pong basahin, makibasa po sa akin ang bawat isa. Makakasunod po tayo sa ating screen. Okay, Philippians 2, 5 to 11. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself, and became obedient to death, even death on a cross. Sabay-sabay po tayo. Therefore, God exalted him to the highest place, and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Palakpakan po natin ang Panginoon, and the Lord has blessed the reading of His Word. Makakaupo na po tayo. God is good. And all the time. Amen. Kamayan niyo po inyong katabi. Sabihin niyo, I'm glad you're here. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa second service ng Jesus is Lord Church, San Marcelino, Malate, Manila. Every Sunday po tayo nagtitipon dito 3 beses, isang araw ng linggo. Isa po ay 7:30, isa po ay 10:30, at mamaya po ay 2:00 ng hapon. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Ayan, at isa lamang po ito sa napakaraming chapters ng GIL Church sa Maynila, pati po sa buong Pilipinas at sa buong mundo. At makakaasa po kayo na bawat GIL churches ay full gospel, Bible-based Christian ministry. Sa ating textbook, walang labis, walang kulang, ay ang Biblia, ang natatanging aklat na iniwan ng Diyos dito sa lupa. Para sa magitan nito, makilala natin ang Diyos, maranasan natin siya, at tayo magkaroon ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po? So kung kayo po'y malapit lang dyan, isang sakay lang naman o dalawa, please join us every Sunday. Welcome po ang lahat sa Jesus is Lord Church. Amen po? So ngayong buwan po ng April, ang ating pong tema ay Revival, a Call to Excellent Service. Sabi niya nga po, excellent service. Yan, ito po ay excelenteng paglilingkod, hindi lamang sa tao, kundi higit sa lahat sa ating Panginoong Jesus. Amen po. Sabi ko nga sa turo ko kanina, galing kay Pastora Virgie yung share ko po kaninang umaga. Pag tayo po ay Christian, sino rito ay Kristiyano? Say amen. Paano ba nagiging Kristiyano, Pastora? Pag tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, matapos mong ma-realize na ikay makasalanan at nangangailangan ng kaligtasan, and you find your Savior in the person of Jesus. Kaya tinanggap mo siya buong buo sa puso't isip mo, and you make Him your Lord, your Savior, your God, then you are a Christian. Amen po? Kailangan lang maipakita sa gawa. Kaya hindi lamang tayo isang beses na Kristiyano, kundi 7 days a week, 24 hours a day, 60 minutes an hour. Dapat araw-araw saan man tayo nandoon ay Kristiyano tayo. Amen? And every Christian is Christ's servant. Lahat ng Kristiyano, kaway-kaway nga ulit yung mga Kristiyano. Yan. Lahat ng Kristiyano ay servant ni Christ. At isa tong napakagandang pribilehiyo. Amen po? And yun nga yung
theme natin ay call to excellent worship. At wala nga pong pinakadakilang ehemplo ng perpektong paglilingkod, excelenteng paglilingkod, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya po ang ating topic ay Christ's excellence. Tama ba? Christ's excellence. Dapat CE, no? Attitude. Christ excellent. Ay, hindi pwede. Christ excellent attitudes kasi sinama ng attitudes. So, Christ's excellent attitudes in serving. Ang excelente, mahusay, pinakamahusay na katangian ng paglilingkod ng ating Panginoong Jesus. So kung meron tayong pinaka-perfect example, it's none other than the Lord Jesus Christ. So sabi nga sa introduction, Christ Jesus will always be our perfect example in everything. Amen po. Ang dami pong Bible character sa Bible, no? Starting with Genesis hanggang Revelation. Ang dami pong mga lingkod ng Diyos na ginamit niya sa special na assignment from the Lord. At bawat isa ay may mga high points, no? Excellent portion sa kanilang life. Pero at the end, alam natin na katulad din natin sila na tao na may kapintasan. Pero kung meron pong Bible character na talagang exemplifying yung kanyang pagiging huwarang modelo ng pinakamahusay na paglilingkod, ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At bakit niya ba pinaghusayan? Bakit niya ba ginalingan? At bakit talagang ninais ng Panginoong Hesus na siya ay maging perfect example of everything, even in excellent service? Kasi sabi niya sa John 17:15, I have set you an example that you should do as I have done for you. So more than, syempre ang pinaka-reason bakit excellent yung service ni Jesus nung siya'y nagkatawang tao, ito'y para sa ating Ama sa Langit. Amen po? Because He is serving the Father. Sabi nga niya, my meat, ibig sabihin, my satisfaction is to do the will of Him who sent me. So talagang ang pinakadahilan bakit pinaghusayan ni Jesus ang kanyang pagkakatawang tao, ito'y handog niya sa ating Ama sa Langit, our Heavenly Father. Amen? And secondary, He made sure na pinakamainam ang kanyang paglilingkod kasi alam niya, papanoorin natin siya. Gagayahin natin siya. Amen po? I have set you an example that you should do as I have done for you. Ginawa ko lahat ng yon, naging mabuti ako at mahusay na halimbawa para gawin nyo yung aking ginawa. Amen po? Kaya hindi mahirap para sa atin ang sumunod sa yapak ng Panginoon because He went ahead of us. Susundan lang natin ang kanyang mga yapak. Hindi man tayo perpekto, pero at least meron tayong ini-aim. Hindi man tayo maka-bullseye, kasi hindi tayo perpekto. Amen po? Pero at least malapit sa target. Kasi meron tayong sinusundang pattern. The perfect example of our Lord Jesus Christ. His example is worth emulating or worth copying, worth imitating. No wonder si Pablo, sabi niya sa 1 Corinthians 11:1, imitate me as I imitate Christ. So gayahin niyo ako, lakas ng loob ni Pablo, no? Gayahin niyo ako kung paanong ginagaya ko si Kristo. Kaya pala malakas ang loob niya kasi meron din siyang sinusundan. Amen po? At kagaya natin si Pablo, hindi rin siya perpekto, pero perpekto yung sinusundan. Kaya medyo okay yun. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So 3 punto lang po na magsasabi sa atin, ano ba yung mga katangian ng paglilingkod ng ating Panginoong Hesus? Christ's excellent attitude in serving. Ano yung kanyang katangian habang naglilingkod siya ng pinakamahusay para sa Ama? What is in Himself, no? Kaya niya nagawa yung lahat ng ginawa niya para sa atin nung siya'y nagkatawang tao. Talaga pong highlight ng Bible ang life story ni Jesus. Kasi nga naman, 4 na Bible authors yung nagsulat ng talambuhay ni Jesus. We have the Gospel according to Matthew, according to Mark, according to Luke, and according to John. So 4, isa lang ang topic, si Jesus. Amen po? At kanya-kanya tayo ng paborito. Yung iba, favorite si John.
Yung iba naman, lalo na yung mga mahilig sa mabilis, fast track na kwento, ay si Mark yun. Pero kung gusto mo na medyo mahaba kasi masyadong maraming kwento, ay si Luke yun. Kasi siya yung pinakamahabang kwento kasi 24 chapters ang Luke, no? Ay, hindi, 28 pala pinakamahaba si Matthew. Pero more si Matthew ng mga quotations from the Old Testament kasi ang audience ni Matthew ay mga Hudyo. Samantala ang audience ni Luke ay mga Gentile. So, variety po yung gospel, no? Pero lahat ng yon ang topic ay ang ating Panginoong Jesus. At sabi nga ni John, ang dami ko pang gustong ikwento pero sapat na yung kinuwento ko patungkol kay Jesus para sampalatayanan natin siya. At hindi lang pala nagtatapos that we put our faith and trust in Him. Bagkos, simula pa lang yon kasi ang kasunod, lumakad tayo ayon sa kanyang napakahusay na halimbawa. Amen po? At para lalo nating mas madali para sa atin, nakahanap po ako ng tatlong excellent attitude ni Jesus na kung ito rin ay gagayahin natin, mas magiging madali. Amen po? Talaga pong maraming komplikasyon sa buhay. Tama po ba? A lot of things that are complicated. Halimbawa, yung issue natin sa China at sa Amerika, complicated yan. Huwag natin problemahin. Yung issue patungkol sa Dubai, ano ba yan? Man-made ba yung catastrophe na yon? O hindi? Ay, issue nila yan, no? Ang daming komplikasyon. Parang yung mga relasyon. Ano ka, single, married, it's complicated, o ba? Sila dyan. Pero sa ating Panginoong Yesus, ayaw niyang komplikahin ang lahat. Kaya He set everything in order para mas madali yung ating pagsunod. And kung lalo pang gusto mong maging mas madali, patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi the Bible offers to us clarity. Kaya nga sabi ng 2 Timothy 3:16-17, ang Bible, all scripture has been given by God for us to be taught, to be corrected, para matrain tayo into righteousness. Hindi mo nakuha sa isang basahan, ulitin mo ulit. Amen? Hindi naman nagbabago wala namang revision ng Bible Amen po? Pero it's there for us to read and to reread and to reread hanggang sa maintindihan natin, mag-grasp natin, and then maisapamuhay po natin. So ito yung tatlong attitude ni Jesus na nakita ko po sa binasa natin kanina, and it will really help para masundan natin ang yapak ng Panginoon. Tatlong punto lang po ito. Number 1, His selflessness. Sabi niyo nga po yon. Yan, hindi pagiging makasarili. Sabi ng verse 6 sa Philippians chapter 2, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped. Jesus is equal to God the Father. Pantay sila. Amen? Pero hindi niya yun inalintahan na pantay ako sa Diyos sa Diyos Ama Tapos magkakatawang tawa ko. Pantay kami ng Diyos Tapos, bababa ako sa lupa, lulusong ako sa lupa. Ang ganda ng langit, iiwan ko at ako'y magkakatawang tao. If Jesus was selfish, He wouldn't do that. Amen? But because He was selfless, kaya niya nagawang mabuhay ng totohanang may pinakamahusay na paglilingkod. Tayo rin. If we have selflessness, hindi natin uunahin yung sarili natin, bagkos yung iba, ito'y napakagandang paunang hakbang para magaya natin ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Mga scriptures lang na lalong magpapatibay ng katotohanang Jesus is equal with God. Kaya po hindi madali yung ginawa niya. Lalo na, of course, from the beginning, even before the beginning, so hindi lang pala from the beginning, kundi even before the beginning, andyan na siya with God the Father and God the Holy Spirit. Tapos all of a sudden, iiwan niya. Pastora, 33 years lang naman Kahit na 33 years lang 'Di ba? Alam natin yung maiwan ng mahal sa buhay, kahit magbabakasyon lang. Naalala ko nga sa isang topic namin sa Straight from the Word. Panoorin niyo po yun Straight from the Word. Monday to Friday, 10 a.m. to 11 a.m. sa Light TV God's Channel of Blessing, Channel 33. Pwede rin po siya sa Facebook at saka sa YouTube, Light TV, God's Channel of Blessing. So, meron po kaming naging topic doon about yung concern ng isang bagong empleyado. Kasi, ang work niya ay dito sa Manila,
Tapos yung parents niya ay nasa probinsya. So ang sabi niya, nakakalungkot naman na every Monday morning, kailangan kong umalis, lumuwas ng Maynila, iwan yung aking mga magulang, kasi dito yung trabaho ko sa Manila. So sabi ko, ay, nakakalungkot nga yung sitwasyon niya. Pero mas nakakalungkot yung mga OFWs. Tapos may nag-comment, oo nga, mas nakakalungkot sa amin. Kasi at least siya, weekly, she can go back. Sa probinsya lang eh. Eh, itong mga OFWs natin, it took time. 2 years, 1 year contract, iba pa, 5 years, no? Pero yun nga, mahirap mawala, mahirap iwanan ang mahal sa buhay. Eh, yun nga, yung nag-comment, yung nagtanong, 1 week lang eh. Nalulungkot na. Eh, di lalo na yung OFW. Eh, how much more si Jesus? 33 years, iniwan niya ang langit. Tapos, prior to that, from eternity past, kasi may eternity future eh. Ibig sabihin, both the nakaraan, andun na ang Lord. And it's eternity past. Tapos meron pang eternity future. Nagets po natin? Andun din si Lord. Anyway, so before eternity past, Jesus was already there. And He was with the Father. Tapos iiwan niya ang lahat at magkakatawang tao. Kung hindi siya selfless, He won't do that. Bakit niya iiwan yung comfort zone niya? Tapos alam pa niya yung gagawin sa kanya dito sa lupa. Paano siya mamaltratuhin, sasaktan, pahihirapan, papatayin. Pero hindi kasi siya selfish. Amen po? Kaya nagawa niyang iwan ng lahat para maglingkod sa atin. Amen po ba? Sabi ng John 1:1-3, in the beginning. Sabi niyo po, in the beginning. Ang gara po ni John, of all the 4 Gospels, ito pong Book of John ang napakataas ng Christology. Kasi halimbawa yung Matthew, yung Mark, tsaka yung Luke, later na nila sinasabi na Jesus is God. Halimbawa sa Mark, sinabi lang na totoong siyang anak ng Diyos nung namatay na siya. Samantalang sa Book of John, first verse pa lang, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, John chapter 1, verse 1 pa lang, in-establish na Jesus is God. Amen po? So, hindi lang siya kasama ng Diyos. Siya ay Diyos. Amen? At ang sabi diyan, ang gara lang kasi dahil ang unang verse din, unang phrase ng Genesis, the first book of the Bible, in the beginning. God created the heavens and the earth. And then itong book of John, in the beginning was the Word. So, kino-connect po talaga ni John sa mga readers niya na Jesus is God, who was before the beginning already existed. Amen po? Kaya, hindi po madali yung ginawa ni Jesus. Pero dahil selfless siya, kaya niyang gawin. Amen po? Sa ating mga tao, naturalesa sa atin na unahin yung ating sarili. Tama po? Akin yan. Pagka daw tumingin ka ng picture sa cellphone, sino una mong titignan? Sarili mo. Yun lang ay patotoo na we tend to really be selfish. Amen po? Sabi nila, hindi pa, pag nag-asawa na, mga anak na unahin. Pagka nagkaanak na, bibiling ko muna yung anak ko. Kung totoo man yon, ganun pa rin, iyo sila eh. Amen po ba? So they are also part of you. So, it's really our human nature to be selfish. Kaya hindi talaga madaling gayahin si Jesus. Pero dahil nga, He was the perfect example of selflessness at mas mahirap yung isinakripisyo niya kaysa sa atin, ano't hindi rin natin kayang gayahin. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Lord. So, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, dahil capital W yan, kahit pag tinignan niyo sa Bible, capital W, it speaks of the deity of the Word. Sabi pa dyan, He was with God in the beginning. Eto pa, through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Utang pala natin kay Jesus lahat ng nakikita natin sa mundong ito. Dahil kung wala si Jesus, wala kahit isang malalalang. Ganito daw yung portrayal. It was God who was speaking, let there be light.
Jesus was the Word spoken by God, and the Holy Spirit works for that to happen. Ganon ka, unified ang Trinity. Amen po? At walang sapawan, at walang selosan. Dahil lahat sila well-coordinated, and they just have one purpose, one desire. And that is to have an object of affection. At ikaw at ako yon, God's masterpiece. Amen po ba? So, si Jesus ay naandun na even before the beginning. And He was with the Father as this world has been created. At lalong magiging strong yung belief, yung facts, yung truth, na si Jesus yung Word. Kasi sabi ng verse 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. Yung daw pong portion na sinabi ni John the Beloved na we have seen His glory, ito daw po yung glory na nakita ni Peter, James, and John when Jesus brought them to the Transfiguration Mountain. Prior sa malapit ng pagkahuli kay Jesus, dinala ni Jesus yung kanyang tatlong disipulo, si Peter, James, and John, at umakyat po sila dun sa Mountain of Transfiguration. At habang nandun po sila, right before their very eyes, they saw Jesus in His glory. Nagniningning yung kanyang kasuotan, pati yung kanyang mukha. Si Mark at saka si Matthew had their writings based on the kwento of Peter. Pero mas matindi yung description ni Mark kasi si Mark very visual siya eh. Masyado siyang descriptive. Marirealize niyo yan pagka binasa niyo yung different gospel. Magkakaroon kayo ng comparison. So si Mark, 16 lang yung chapters niya, pero fast track. Laging immediately afterwards. Action-oriented. Pero descriptive din. Descriptive si Mark, kaya yung sabi ni Mark, ang puti-puti ng suot ni Jesus na wala sa lupang kayang magpaputi nung kaputiang yun. Ganon yung description ni Mark. Amen po? So kahit hindi siya eyewitness, yung kanyang recollection o yung kanyang pagkakasulat ay base po kay Pedro, who was an eyewitness of that account. Pero si John, siya mismo yung nagsulat ng gospel. Amen? At from his point of view na we have seen His glory, the glory of the one and only. Kasi habang nandun sila sa Mountain of Transfiguration, there appeared before them Elijah and Moses. So naging tatlo, si Jesus in the middle, and then Elijah and Moses. Pero ang sabi ni John, we have seen His glory, the glory of the one and only. Iba yung glory ni Jesus as compared sa glory ni Elijah at saka ni Moses. Pareho nang nasa Lord, di ba? Nasa langit na si Moses at saka si Elijah. Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. And at that time, the glory of Jesus was revealed right before their very eyes. At napaka-descriptive nitong si Mark and even ni John na they were able to differentiate the glory of Jesus as compared to Moses and Elijah. Kaya, pagpunta natin sa langit, yung iba kasi, pagpunta mo sa langit, sino una mong hanapin? Sabi ng iba, si Esther. Si David. Unahin natin si Jesus, of course. Si Jesus. Amen po ba? Oo, kasi parang titigan mo lang siya. Mamamangha ka na eh, no? Lalo na kung magkatitigan kayo. Eh, yung titig niya punong-puno ng pagmamahal. Di ba ang saya? We look forward to that day when we will see the Lord face to face. And we'll be with Him forever. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. So we have seen His glory, the glory of the one and only who came from the Father. Why was John so vividly describes this time? Kasi nga, habang nakatitig sila doon, nagsalita si Pedro, di ba? Panginoon, buti na lang nandito kami, gagawa kami ng tent. One for you, one for Moses, one for Elijah. Ibig sabihin, huwag na tayo umalis dito na lang tayo. But a voice was heard. This is my beloved Son. Siya yung sundin nyo. The Father in heaven confirmed and affirmed that that was Jesus, His one and only Son. Merong affirmation, oo, anak ko yan.
Di ba ang saya nun, ina-affirm ng tatay mo, anak niyo yan? Oo, anak ko yan. Tapos proud pa yung mukha, no? Hindi ko yun anak. Nakakainis yun eh, no? ang saya nung anak na your parents are proud of you. Anak ko to. Alala ko nung si Papa, there was a time na nagtuturo siya about prayer. Yung pagiging makulit, yung parable of the persistent widow, yung makulit ka dapat na nagpipray. Tapos yan siya, nagtuturo siya. Wala namang pulpitong ganito kagara, no? Basta nagtuturo siya. Tapos nandun ako sa audience. Sabi niya, yan yung anak kong yan. Makulit yan. Hindi ako tatantanan yan hanggat di ko nabibigay yung gusto niya. Ang sarap lang na, alam mo yon? Amen po. And si God, alam mo yon, yung binuksan niya yung langit, maka-speech niya. Just to affirm to everyone, to Peter, James, and John, na talagang si Jesus ay ang kanyang kaisa-isang buktong na anak. Kung di ka pa rin maniwala, bala ka dyan. Kasi nagsalita na nga ang Diyos eh. Sino pang gusto mong witness? Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Lord. And if Jesus was not selfless, okay na, tapos na laban. Confirm na ako, tapos na, uwian na. Tama po? He got what he desires eh. Lahat ng anak gusto ma-please ang parent. Lahat ng anak gusto yung confirmation ng parent. Jesus had it at that time. Kaya siguro yung sabi ni God the Father na, siya yung pakinggan nyo. Parang kung ano yung sasabihin ni Jesus, okay rin kay God the Father. Pero Jesus did not stop there. Alam niyang meron pa siyang i-accomplish para sa'yo at para sa akin. Why? Because He was not selfish. Tayo rin po, let's not be selfish. Amen po ba? Wala namang masamang mahalin ng sarili. Kasi even the command of Jesus, no, kanyang sinamarize yung 10 Commandments. Ang 10 Commandments po ay summary na ng napakaraming utos ng Diyos. Summary na yung 10. Sinamarize pa ni Lord into 2. Love the Lord your God with all your heart, soul, and strength, and love your neighbor as yourself. Ibig sabihin, mahalin mo rin yung sarili mo. At kung paanong mahal mo yung sarili mo, mahalin mo rin ang iyong kapwa. Amen po? Pero, mas matingkad pa rin dapat yung pagmamahal natin sa Panginoon. At mapapakita natin yung pagmamahal natin kay Jesus sa ating desire to be like Him. Amen po ba? And one of them is to become selfless. Palakpakan nga po natin si Lord. Pangalawa po, His sacrifice. Everybody say His sacrifice. Sabi po ng verse 7, but made Himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Siguro talaga hindi natin kayang maramdaman or ma-visualize how was it na from the highest becoming the lowest. He is God. And then He became man, and hindi lang basta tao, kundi servant. Hindi lang basta tao, kundi alipin, sunod-sunuran. Walang imik kahit paano siya tratuhin ng tao. There was a time people loved Him. Especially when He was there in Samaria. Huwag ka muna umalis, Lord. So Jesus stayed there for 2 days. Why? People asked of Him eh. Hiningi siya ng tao eh. At nagpaunlak siya. But there was also a place, gatherings po yata yon, o gatherings nga yata. Basta letter G. Ayaw ka namin dito, alis ka, Lord. Wala siyang magawa, umalis siya doon. Amen po. Kasi, kahit na Diyos siya, alam niya nung nandito siya lupa, hindi lang siya basta tao, siya ay alipin. Kaya when people come to Him, Lord, pagalingin mo ko. Panginoon, pagalingin mo yung anak ko. Walang lumapit sa Kanya na napahiya. Kasi He was their servant. He came to serve and not to be served. Amen po ba? Sabi yan ng Matthew 20:28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve. There was a time. Si Jesus ay pagod. And then the disciples came to Him. Iniwan siya ng mga disipulo kasi pinahayo niya. And so the 12 disciples went out and preached Jesus or the kingdom of God.
So Jesus was alone. And he was also tired. And then, nabalitaan pa niya na pinugutan ng ulo si John the Baptist, na pinsang buo niya. So, malungkot siya, pagod siya, at dumating yung mga disipulo, at nakita niya, pagod na pagod din yung mga disipulo niya. Kaya sabi niya, tara, punta tayo sa kabilang ibayo. Parang outside of these people. Halika, let's go to a solitary place. So, sumakay sila ng bangka para pumunta sa kabilang ibayo. Yung mga tao, nakita nilang umalis si Jesus. At dahil alam nila kung saan pupunta, si Jesus nakasakay ng bangka, yung mga tao naglakad. Naunahan nila si Jesus sa kabilang ibayo. And when Jesus saw the crowd, anong sabi? Sorry po, vacation mode po muna. Namatayan po ako. Pagod po yung mga disipulo ko, pati po ako. Better luck next time. Did he say that? No. Anong sabi ng Bible? When he saw the crowd, he was filled with compassion. What did he do? He healed their sick. He spoke to them. Nag-preach siya. Nagpakain pa siya. Yung time na dapat me time, gusto natin yan. Me time. Ito, akin muna tong cubicle na to. Amen po. Pero Jesus hindi. Talagang yung 3 taon, binuno niya para ipaglingkod sa mga tao. Sinakripisyo niya yung kanyang sariling oras ng pamamahinga, yung kanyang sariling comfort zone, sinakripisyo niya to minister to people. Hanggang sa ultimong buhay niya, ibinigay niya para sa ating lahat. Amen? And we thank the Lord because His sacrifice didn't end there. Until now, we benefit from what He did for us all. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sabi nga po niya sa John 15:13, greater love has no one than this, that He laid down His life for His friend. Wala nang hihigit sa pag-ibig na ito, na ialay mo yung buhay mo para sa iyong kaibigan. And then pag sinundan natin yung verses, I no longer call you servants, I call you friends, because of everything that I received from the Father, sinishare ko sa inyo. Amen po. So ang gara lang talaga nitong relasyon na gusto ni Jesus na meron tayo sa Kanya. Hindi lang basta servant, kundi kaibigan. Para merong openness. Hindi tayo mahihiyang magsabi. Hindi tayo mahihiyang bukas ng ating puso sa Panginoon. Amen po ba? And then, naalala ko lang po, kasi sabi niya sa John 15:13, greater love has no one than this, that He laid down His life for His friend. And then, meron pong verse sa 1 Corinthians 13:3. Sabi po dito ni Pablo, if I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. So si Jesus, sinakripisyo niya ang kanyang buhay, pero ito ay punong-puno ng pagmamahal. Kaya hindi ito nasayang. Amen po? Yes, He sacrificed His body, Himself, in obedience to the Father, pero kasama pa rin ang pag-ibig ni Jesus. He loved what He did. He liked what He did. Ginusto niya. Kasi ang kapalit nun, kaligtasan ng bawat isa po sa atin. Sinakripisyo niya yung kanyang sariling buhay upang sa magitan ng buhay niya, tayo naman yung makatamasa ng biyaya ng kalangitan. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Lord. Naalala ko, ito po ay kwento ni Brother Eddie. Sa kanya ko ito unang narinig. Tapos kinuwento rin ito ni Senator Joel Villanueva. Pero, nung kinuwento ni Senator Joel Villanueva, yung anak niya, nadagdagan. At, sa totoo lang, parang ang ganda nung dinagdag. So, ito yung kwento ni Brother Eddie na sinusugan ni Senator Joel. So, meron daw pong isang nanay na nasa North Korea na gustong tumawid sa South Korea. So, merong barrier, talagang mahirap tumawid dahil isang bansa siya pero magkaiba sila ng pamamahala, Northern is communist and then yung Southern yung open. So itong nanay, karga-karga niya yung kanyang anak. Gusto nilang tumawid from North Korea to South Korea. At sa madaling salita, nagtagumpay yung nanay.
So, dala-dala niya yung baby at nakatawid nga sila sa boundary na ng South Korea. So, nasa South Korea na sila. But it happened during winter time. At sobrang lakas nung snow, sobrang lakas nung bagyo, yung snow napakataas. At napakalamig. Kasi nga, border pa lang yon, so wala pang mga bahay-bahay, wala silang masisilungan. At yung bata ay nagsimulang umiyak. So, ang ginawa nung nanay, kahit anong gawin niya, hindi niya mapatahan yung bata. Kasi nga, sobrang giniginaw. So, ang ginawa nung nanay, tinanggal niya yung kanyang shawl, yung kanyang balabal, tas ibinalot dun sa bata para nga mainitan. So, maya-maya, yung bata ay huminto sa pag-iyak. Pero dahil patuloy po yung snowstorm, talagang ang lakas ng hangin, talagang grabe yung ginaw ng bata, umiyak na naman siya. Hanggang sa isa na namang bahagi ng damit ng nanay ang ibinalot niya. Ganun ulit, tatahimik yung bata kasi naiinitan, pero kung lagi pa rin humahangin at andun pa rin yung snow, iiyak na naman yung bata. Sa madaling salita, lahat ng damit ng nanay na ibalot na sa bata. Hanggang sa tumahan yung bata at nakatulog. Samantala, yung nanay, wala na siyang saplot at napakalamig, sa madaling salita, namatay yung nanay. Kasi lahat ng damit niya, binalot na niya sa anak niya. Kinabukasan, medyo maganda na yung panahon, merong mag-asawa na dumadaan at narinig nila yung ingay ng bata. So, sinundan nila yung ingay at nakita nila yung bangkay ng nanay at yung batang balot na kaya na siguro umiiyak kasi nagugutom na. At sa awa ng mag-asawa, kinuha nila yung bata, nilibing nila yung nanay. Lumaki yung bata at nung meron ng sapat na pangunawa, kinuwento ng nanay at tatay, yung nag-adapt, yung nangyari. Hindi ka namin tunay na anak, napulot ka lang namin, pero ganito yung nangyari, ganyan. So yung bata, hindi naman siya nagalit dun sa kanyang nag-ampon, kundi naramdaman niya yung pagmamahal ng nanay niya sa kanya. Kaya ang sabi niya, pwede niyo po ba akong dalhin dun sa lugar na kung saan dun niyo ako napulot at dun niyo nilibing yung nanay ko. So, nasabi ng mga parents na niya, o sige, winter din. At nung malapit na at naituro na ng mga magulang niya, doon malapit doon, may makakita ka doon na parang kasi doon namin nilipin. Alam mong ginawa nung binatilyo, bumaba siya ng sasakyan at patakbo siyang pumunta doon, unti-unti niyang hinuhubad yung kanyang damit. At sumisigaw siya, Inay, ganito ba kalamig nung araw, nung gabing yun, na binigay mo yung sarili mong buhay para sa akin. Hanggang sa nagstay na siya doon sa lugar, doon siya iyak. So yun yung kwento ni Brother Eddie at pagkatapos ng salvation, kasi ganun ang sakripisyong pagmamahal ng Diyos sa atin. Ayan po ba? Sinusugan ngayon yan ni Senator Joel. Sabi ko, alam ko ganito lang yun eh. Pero may susog ni Senator Joel. Habang daw nagko-contemplate yung bata, iyak siya ng iyak. Meron siyang panalangin. Nanay, salamat sa ginawa mo para sa akin. Sisikapin ko, sisiguraduhin ko na itong buhay na binigay mo sa akin, hindi ko sasayangin. Hindi ko wawalan ng kabuluhan yung buhay na isinakripisyo mo para sa akin. I'll make sure that you will be proud of me. Para hindi masayang yung buhay na sinakripisyo mo para sa akin. And then he'll end with a challenge. Na huwag ka lang ma-born again. Maglingkod ka sa Panginoon. At huwag ka lang basta maglingkod. Totohanan, marubdob, maalaw na paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Lord. Mas malakas pong palakpak. Kaya nakaka-bless po itong mag-amang ito eh. Si Brother Eddie and si Senator Joel. Talagang mamamangha ka eh. Talagang Brother Eddie was multiplied in so many persons, in so many people. At actually, isa pang napakagandang kwento no, nung Wednesday, doon sa prayer garden, bigla pong andun si Pastor Bong Gonzales. Sabi ko, ay, di ba nasa Canada to? Ba't na andito? Nung pala umuwi siya galing Canada para personal na hingin yung saloobin, yung advice ni Brother Eddie. Kasi kinukuha po si Pastor Bong Gonzales. Siya po yung pinaka-in-charge ng East Canada.
Andun yung Toronto, andun yung capital ng Canada. So siya yung may hawak ng East Canada. Tapos po ay inalok siya na tumakbong congressman ng conservative. Pinagkaisahan siya ng mga Body of Christ, pati ng Catholic Church, na siya yung tumayong representante ng conservative group. Lima daw po yung party sa Canada. Yung liberal, si Trudeau daw liberal, tapos conservative. As meron pang tatlo, pero ito daw dalawa yung medyo umaangat. Tapos siya ay kinukuha na maging representante ng conservative. So, kaya siya lumuwas, bumalik ng Pinas, para hingin yung advice ni Brother Eddie. So, yun yung kwento niya. Habang nagkukwento siya, natutuwa yung puso ko. Sabi ko, Lord, kung ako nga natutuwa, I pray matuwa si Brother Eddie na nagmumultiply siya. Amen po? And then I have this prayer na, Lord, ako rin, let me be a multiplicant. Tama, no? Let me be a multiplicant of Brother Eddie. Na ako rin, mahawa ako, ano ba? Makatanggap ako ng spirito niya para kahit saan ako rin pumunta, maparangalan at maluwalhati ang Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Lord. Ba, ala akong asawa, ala akong anak. Pag nawala ako sa mundong ito, wala nang susunod mula sa akin. Amen po? Kaya kailangan, Lord, gamitin mo na ako to the max kasi I'm the last. Although siya, may mga kapatid ako na may mga anak, iba na yun. Amen po. Katuloy pa rin yun ng lahi ni Papa. Pero yung lahi ko, it will stop here. Kasi wala akong anak. Wala marami akong spiritual na anak. Thank you, Lord. Kaya ang prayer ko, Lord, let me be a multiplicant to Brother Eddie because I'm the last of my descendants. Amen po. Minsan lang tayo mabubuhay. Diba? We have one life that will soon to pass. Only what's done for Christ will last. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Lord. Kaya talagang kumbaga, ihanda na natin yung sarili natin na there will be times na we need to sacrifice one thing or a lot of things just so we can fulfill God's purpose in our life. Si Sister Grace po, andun. Nakasakay na siguro sa eroplano. Kilala niyo po si Sister Grace Pereras. Siya po ay papunta na ngayon ng New Zealand. Hindi pa church-related, pero work-related. And ang purpose is to financially sustain her family. It's not a simple thing to do. Talagang sakripisyo yun. Pero the Lord paved the way. Talagang pag narinig yung patotoo niya, sige na nga, payag na kami na umalis ka. Kasi the hand of the Lord was upon her. And so we bless her in the name of the Lord. Kanina daw po, isang tanong lang nung immigration sa kanya. Sa immigration. At nakaalis po siya. At malamang, nag-a-announce na turn off your cellphone. Kasi malapit ang lumipad. And we know and we believe na yung sakripisyo niya para sa kanyang pamilya ay hindi mawawalan ng kabuluhan kasi si Lord mismo ang nagbigay ng go signal. And we believe na hindi lang church, hindi lang family, hindi lang finances, pati church kasi may DIL no sila. Amen po. Palakpakan po natin ng Lord. So wag matakot magsakripisyo lalo na kung ino-offer natin ito para sa Panginoon. Jesus did that and His sacrifice hanggang ngayon nagbe-benefit po tayo. Amen po. Ayan, ikatlo. Sa tatlo lang naman ito. Ano po yung una? Selflessness. Pangalawa, sacrifice. Pangatlo po, His submission. Everybody say, submission. Sabi po ng verse 8, and being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to death, even death on a cross. Grabe po yung submission niya. Submission na hindi pikit mata, na walang pagdadalawang isip. Meron eh. There was a time na Jesus seems like hesitating. Sabi yan ng Matthew 26:39. Ito rin po ay sinulat ni Matthew, no? Wala nito sa John eh.
Pero si Matthew nga, reference niya si Peter. And Peter was one of the three again na sinama ni Jesus. Halika, samahin niyo ako sa Garden of Gethsemane. So, ang kasama niya lang si Peter, si James, tsaka si John. Kaya, for sure, naikwento ito ni Peter kay Matthew. So, sabi ng Matthew 26:39, going a little farther, he fell, si Jesus po ito, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will." Ama, kung pwede lang, gara lang no nitong translation ng NIV, "My Father," ama ko. Alam mo, may kirot talaga na ama ko, papayagan mo ba ito? So, he was beseeching the fatherly heart of God for him. Pero the fatherly heart of God mas longing for us. He gave up one son so that he can have many sons and daughters. Alam mo yun? Anyway, so that was the prayer of Jesus. Ama, baka naman. Kasi yung sinabing my Father, pwede namang Father lang Tama po? So, mas in-intimate niya, mas pinersonalize niya, mas pinaalala niya kay God na, ako yung anak mo Pero bakit parang mas mahal mo sila kaysa sa akin? May ganun akong interpretation Amen po ba? Do you agree? Okay lang naman kung hindi kayo mag-agree. So, dahil dyan, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet," at least naman may yet. Pero alam nyo yon, may hesitation Sa Garden of Gethsemane, marirealize mo ay hindi pala pikit matang totoong 100%. There was a time he hesitated. Pero mas pumailan lang yung kanyang pagpapasako. There were times na, Lord, baka naman pwedeng itong isingit. Parang nakikipag. Kasi yun naman ang sabi ng God Reason with me. Halika, magharapan tayo. Sabi nga niya kay Job Brace yourself like a man. I will speak to you and you will speak to me. Sige, usap tayo. Anong issue mo, anak? Hindi naman sumagot si Job Ala po akong karapatan. Dati naririnig lang kita. Ngayon nakita na kita. At ako I repent with ashes. Di ba? Sabi niya. Parang nanliliit po ako, Panginoon. Pero it was God's invitation. Halika, usap tayo. Anong punto mo? Anong gusto mong mangyari? Naggaganon si God. Sobrang gusto mong ilabas yung point mo? Pwede. Halika, Lord, usap tayo. Upo ka dyan. May mga ganun akong sitwasyon. Lord, usap tayo. Meron akong kailangang i-present sa'yo. Upo ka dyan, Lord. Ganito kasi. At nararamdaman ko nakikinig siya. Pero maganda pa rin. Gayahin talaga si Lord. After explaining your point sa dulo, pero Lord, syempre, kung ano sabihin mo, susunod ako. Amen po ba? Pero maniwala po kayo, yung invitation to open up what is in your heart, it came from God. Gusto niya honesty. Ayaw niya ng hypocrisy. Ayaw niya ng lying. Di ba nire-rebuke niya lagi ang mga Pharisees for being hypocrite? You hypocrite. You brood of vipers. Lahi kayo na maulupong. Nagagalit pala si Lord. Ito namang kagalit-galit yung mga ito Napaka mapagpaimbabaw. Amen po? Pero yon, we can open up what is in our hearts. Just between you and God. Huwag mo iparinig sa iba at baka ma-misinterpret. Come to God in your prayer closet. Kayong dalawa lang. And speak to your Father in secret, and your Heavenly Father who sees you in secret will reward you. Reward na po yung pakinggan tayo ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. So sabi ng 39, sabi ng 42, he went away a second time and prayed, "My Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done." Ama ko, kung hindi naman talaga po pwede. Pero alam mo, meron pa rin, bigyan namin. My Father, if it is not possible, kung hindi talaga ubra, na itong cup of suffering ay hindi pwedeng hindi ko inumin, o di sige, may your will be done. Pero alam mo, hoping pa si Lord
na, sige na, wag na. Hindi sumasagot ang ama. And then sabi ng verse 44, so he left them and went away once more and prayed the third time, saying the same thing. At alam nyo na yung nangyari. Natuloy ang pag-offer ni Jesus ng kanyang sarili because nag-submit siya sa Ama. Amen po ba? Alam nyo, kung hindi siya nag-submit sa Ama, andito pa rin siya hanggang ngayon. Kasi hindi siya mamamatay dahil wala siyang kasalanan. Ang kamatayan ay para lang sa mga makasalanan. Where Romans 6:23, the wages of sin is death. Dahil sa kasalanan kami kamatayan. Walang kasalanan si Lord. So kung hindi niya ibinigay yung kanyang sarili, hanggang ngayon buhay siya. Pero mas matalino ang Diyos at mas dakila ang kanyang plano. Kailangan siyang mamatay upang sa kanyang muling pagkabuhay, marami ang magiging anak ng ating Ama sa langit. Isa na tayo doon. Ikaw, tsaka siya, tsaka sila. Lahat ng tumanggap kay Jesus, John 1:12, for everyone who received Jesus, they have the right, the privilege to become children of God. Sinakripisyo ni Jesus ang kanyang buhay, siya ang kaisa-isang buktong na anak ng Diyos, upang sa magitan ng kanyang pagsunod, lahat ng sasampalataya kay Jesus, aampunin ng Ama. We are called the adopted sons and daughters of God. Ampun lang, pastora, di ba legit? Sa Israel po, ang adopted, kumpara sa rights ng tunay na anak, magkapareho. Usually, ang nag-a-adapt sa Israel, mga mayayaman. And in their law, kahit ikaw ay adopted, you share the same benefit as compared to the true anak. Kaya sabi nga ni Jesus, sabi may verse sa Bible na, we are seated together with Christ. So, talagang ang turing sa atin, mga anak ng Diyos. And we have the same privilege and rights as children of the Lord. Di ba nakakatuwa? Why? Because Jesus was not selfish, because He sacrificed everything that He could and became submitted to the Father even to the point of death. Pastora, baka ako rin hanggang ganon. Don't worry, hindi naman tayo bibigyan ng Lord ng pagsubok na di natin kaya. Tama po ba? Pero isang pribilehiyo na makapaglingkod tayo sa Panginoon. Siguro yung mga martyrdom, mga panahon nga ni Peter, ni James, ni John, ni Pablo. Ngayon naman wala nang minamartyrdom, no? Meron lang inuusig. Kristiyano ka, hindi kayo po-promote. Kristiyano ka, hindi ka accepted dito. Mga hindi Kristiyano nandito eh. Mga ganong level lang. Payagan man ng Lord yung martyrdom, doon na sa tribulation. Pero salamat kasi we are not called to suffer wrath, but to experience salvation. Amen po? Palakpakan nga po natin ng Lord. Malakas na palakpak sa Panginoon. So in conclusion, because of Christ's excellent attitude of service, He was recognized and rewarded by the Father. Di ba yung binasa natin kanina sa Philippians chapter 2, beginning verse 9. Therefore, God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Yung ginawa ng ating Panginoong Jesus, na-recognize ng Ama. Yung kanyang pagiging selfless, yung kanyang pagsasakripisyo, pati yung kanyang submission kay God the Father, everything was known before God. He recognized Jesus and binigyan niya ng reward. Ano yung reward? Kagaya ng binasa natin, binigyan siya ng pinakamataas na pangalan. He was exalted. Sabi niyo po, exalted. Itinaas siya sa pinakamataas. Ano pa't walang tataas kay Jesus. Walang hihigit sa Kanya. To Him was given the name that is above every name. Pastor, ano mangyayari sa atin pag nabuhay tayo ng merong selflessness, nabuhay tayo na may sakripisyo, nabuhay tayo na merong submission? We cannot be equal with what happened kay Jesus. Iba rin naman kasi yung kanyang selflessness, sacrifice, and submission.
Amen po? Pero, may reward tayo, panigurado. Ang pinakamagandang reward, we will be with Him forever. Sa langit ang punta natin. Ano pa bang hihigit doon? Kasi pag di tayo sa langit, doon tayo sa baba, sa impyerno. O syempre, mas maganda na doon. Amen po ba? So, kung si Jesus ay nirecognize at nirewardan, the same will also happen to us. We will be recognized. Ang pangalan natin sinusulat sa aklat ng buhay sa langit pag tinanggap natin si Jesus. And when we all get to heaven, our names will be called. Shirley Menjola. Kahapon po nagkaroon ng graduation ng post-encounter. Ang ganda lang, ang sarap lang tignan. Lalo na yung mga kapwa estudyante. Pag tinawag yung isa, nakiki-cheer. Tatawagin yung pangalan mo sa langit. Mary Ann Dolano. Ano na nga po apelido nyo? Galima. Yan. Maria Concepcion Vicedo Barcala. Kung kilala nyo, magpapalakpak tayo. Taga-BTC yan! Ganon. Milagros Palunet! Woo! Lahat po tayo, our names will be mentioned. Graduation yun eh. Ayaw nyo? Ala kayong reaction eh. Masyado nyo lang. Kasi kahit di kayo sumasagot, nakangiti naman kayo eh. Iba yung applause ng tao dito sa lupa. Iba yung applause doon sa langit. And it will be given to those who are selfless, who willingly sacrifice everything that they could, and who submitted to the will of the Father, kahit napakahirap. We will be recognized. Di man tayo kilala sa lupa, doon kilala tayo. Kangiti sila kahit mahina yung masyadong ninanamnam. Tama po? Pinapalakpakan si Lord niyan. And we will be rewarded. So more than the crowns, bukod sa mga corona na minention sa Bible, crown of rejoicing, crown of glory, incorruptible crown. Kalimutan ko yung crown para sa mga pastors, tsaka mga teachers. Lord, na wow! Sana all. Pero more than all those reward is just to be there. Amen? Halimbawa ako, Saved by the Bell, halimbawa lang. Alam mo yung Saved by the Bell? Tumanggap kay Lord yung naka-deathbed, nasa deathbed. Dahil may dumalo na pastor. Kukunin ka na ni Lord. Patanggap ka. Tumanggap. Yung mga ganon, yung tumanggap kay Lord nung kukunin na ni Lord. Parang I believe si FPJ, kasi na-sharean siya ni Brother Eddie. Napatanggap siya sa ospital bago mamatay. Tapos, ang kwento ni Brother Eddie, pumatak yung luha. Sabi niya, Rani, di ba Rani si FPJ? Rani, kaibigan mo ito si Brother Eddie. Alam ko, naririnig mo ako. At kahit hindi ka magsalita, basta sa isip mo sabihin mo ito. Nag-share siya ng kaunti. And then after nung sharing niya, ito sabihin mo Rani Lord Jesus, forgive me. Lord Jesus, forgive me. Lord Jesus, forgive me. Pangalawa, Lord Jesus, save me. Lord Jesus, save me. Lord Jesus, save me. Walang formula dito, dito formula. Kung hindi totoong nananampalataya tayo, no? Kasi at that time, parang kailangan mabilis eh. Pero nag-share siya ng gospel. Ikatlo, Lord Jesus, heal me. Lord Jesus, heal me. Lord Jesus, heal me. Importante yung Lord Jesus. Kaya ibig sabihin ng Lord, Panginoon. Jesus means Savior. So you acknowledge that Jesus is your Lord and Savior. Kasi heal me. Una, forgive me. Kailangan patawarin ka muna. Ano yung mas magandang bago ka gumaling, mapatawad ka. Amen? Pangalawa, Lord Jesus, save me. Kahit gumaling ka, kung hindi ka naman pupunta ng langit. O, di ba? Kaya mas importante yung spiritual salvation kaysa physical healing. Lalo na yung ganyang... correct. Pero syempre, baka naman pwede pang bumanat, the Lord Jesus heal me. So, napapray ni Brother Eddie. After niya nun, tsaka siya nagpray kay FPJ, doon daw umiyak.
tumulo yung luha. Kaya nasa langit si FPJ. Ala siyang corona doon. Kasi hindi siya nag-serve. Parang yung penitent sinner, yung pinakong kasama ni Kristo, nasa langit yun. Amen? Kasi si Jesus na yung nangako, today you will be with me in paradise. Hanggang ngayon nasa langit siya. Pero wala siyang corona. Okay lang yun. Amen? Kung ikaw ay, ano na nga ulit atin yan? Nasa bingit ng kamatayan. Sa atin, parang hindi na masaya yun. Matagal ka ng Kristiyano, tapos wala kang corona. Ay, parang nakakahiya yun kay Lord. Hindi na naman sila umiimik, no? Nakakahiya yun na ang tagal mo na, bumibilang ka ng buwan ng taon, tapos pag tinawag yung pangalan mo, Shirley Mendiola, naghanap yung angel, meron bang corona itong batang to? Wala. Ilang taon kang na-born again? 10 years old po. Ilang taon kang kinuha ni Lord? 75. Ibig sabihin, 65 years kang nasa lupa. Ala kang reward? Tingnan niyo po baka nakalimutan lang. May kalimot pa sa langit? Ba't walang corona? 65 years na born again, walang corona? 75 years na buhay, 65 years na born again, walang corona? Posible ba yun, Pas? Opo. Yung mga hindi nagtrabaho para kay Lord. Paano bang trabaho, Pastora? Una, mag-pray ka. Wag lang sa sarili mo. Pray mo lahat ng binubulong ni Holy Spirit. Pray for your family, for your president, for your nation, for District 5. Mag-pray ka na, magpray. Wag ka mabore. And you do not do that once a year or once a week. You do it regularly. Gawin mong trabaho mo. Amen? Pangalawa, mag-share ka. Yung kasama mo sa bahay, baka di pa yung born again. Ikaw langit, sila hindi. Aba, lagot ka. Duduruin ka nila. Ikaw pinagluluto kita ng ulam Nililibre kita sa Starbucks Bira nga, hindi mo sinabi may impyerno pala. Huwag ganon. Kailangan yung kapamilya natin, kapitbahay natin, kaibigan natin, kakilala natin, gumagawa sa atin ng mabuti at kahit hindi gumagawa sa atin ng mabuti, kailangan ma-share natin. Bawat isang kaluluwa na napatanggap mo sa Panginoon, may reward yan. Ang lokohan, di man lokohan, ang kwentuhan ng mga pastor. Diba, si Ate Linda mahilig to Ate Linda Maninga. Pastor, ang tas na ng corona mo. Kasi daw, bawat naboborn again, bawat pinapatanggap mo sa Lord, ang tawag doon, crown of rejoicing. Pag ikaw ay soul winner, may crown of rejoicing ka. Tapos, ito ay kwento-kwento lang naman. Pwedeng totoo, pwedeng mas maganda pa. Okay, so, bawat napatanggap mo kay Lord, isang diadem. Halimbawa, 10 yung pinatanggap mo sa loob ng 65 years. Sa 65 diadem. Bakit? 65 pa rin naman yan. Dagdagan mo pa naman. So, 10 diadem. Lahat ng pinatanggap mo sa Lord, isang diadem. Pastora, hindi pa ako nakakapagpatanggap Pero, yung dahil sa akin, nag-grow siya sa Lord. May scripture, di ko na lang naalala, basta pinaalala ng Holy Spirit na kahit hindi ikaw yung nagpatanggap, pero ikaw yung nag-train, ikaw yung nagpalago, ikaw yung nag-timotize, ikaw nag-disciple, yun. Ikaw yung nag-disciple. Addendum din na diadem. Amen po? So, wala tayong gagawin para sa Lord na masasayang. Ikaw ay nakalagpas ng isang matinding pagsubok. May mabigat na pagsubok. Halos bumigay ka. Pero nung ikaw ay naka-recover, hindi. Ibig sabihin, kahit na mabigat yung pagsubok, hindi ka bumigay sa Panginoon. Corona na naman yon. Indestructible crown. Yung mga ganon, Pastora, paano kung namumblema no? Paano, Pastora, kung may crown na ako ng righteousness? May crown. Alaga lang, O di sige, isa-isa naman yan, no? Corona ng righteousness. Baba. Corona ng rejoicing. Baba. Corona. Okay lang yun, Pas. Oo naman. Ito kasi ang maganda dyan. Pag lahat ay natawag na,
Yung iba may corona, yung iba wala, pero lahat ng nasa langit tatawagin. At the end of that, tutunog yung pakaka, yung trumpet, lahat ng corona natin, we will lay them at the feet of Jesus. Opo, it's in the Bible. Kaya talagang magsumikap tayo na may corona tayo. Hindi for applause of men, kasi yun yung iaalay natin sa paanan ni Lord. Lalo't we were given this long to know Him and to serve Him. Huwag nating sayangin. Bakit di pa tayo kinuha ng Lord? Hindi tayo nakasama dun sa na-pandemic na kinuha ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, kasi may assignment ka pa. Amen po ba? Wala yan sa edad. Wala yan sa tagal. Basta merong willingness to serve the Lord. Lord, I want to serve you more. Ako ang prayer ko, long life, para I can serve God more. Amen po? Ayan, palakpakan natin si Lord. So, Jesus received exaltation, authority, and reverence. So, tayo rin, meron din tayong recognition and reward when we all get to heaven. And another slide, His excellent example is not just for amazement. Hindi lang para tayo mamangha, ang galing ni Lord, no? Hindi lang para tayo mamangha, kundi para natin sundan, gayahin. Gayahin. Tahimik na naman sila, mga kapatid. Gayahin. Ngumiti naman sila ngayon. Gayahin. Yan. Mas malakas. Gayahin. Ayun. Nagets. Sabi ni Jesus sa John 13:17, now that you know these things, you will be blessed if you do them. So there is blessing in obedience, in doing what God wants us to do. Wag pasaway. Maging masunurin. At aminin na hindi natin kaya, pero kung lagi tayong hihingi ng tulong sa Lord, is more than willing to help us. Kasi yung glory at the end will be given back to the Lord. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon and let us all stand in the presence of God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, we give you praise, God. Let's just worship Jesus. We owe everything to Him. At ang pinakamagandang response natin upon hearing this word, syempre, yung pagsunod, paggaya, but ang pinakaunang response natin is that of worship. Being amazed at the goodness of this God. Being amazed of how great He is. Let's worship our beautiful Savior. Hallelujah. Oh, we love you, Lord. We honor you, Jesus. We worship you. We adore you. Oh, Jesus. Oh, Lord. We worship you, our beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior. God of all majesty, praise and King. Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens
how wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, blood born Son. All the heavens shout your praise. All creation bow to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. And I will sing forever, Jesus, I love you. Say it with all your heart. Jesus, I love you, and I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you.
beautiful Savior, Jesus, beautiful Savior. Salamat, Panginoong Jesus, for the privilege of knowing you, of experiencing you, of worshiping you, of serving you. Thank you, God. Come on, let us pray. You pray your personal prayer to Jesus. He is in our midst. He said, where there are 2 or 3 gathered in His name, there He is in the midst of them. And He promised He inhabit the praises of His people. Spirit of the Lord is in our midst. Open your heart to Him. What do you want to say to our beautiful Savior? What do you want from Him? What do you want Him to do for you? He is able. He is willing. He is available. Oh, we welcome your holy presence, our dear Lord Jesus. We love you. We just want to thank you, Lord, for everything that you have done. You are so beautiful. You are so gracious. You are wonderful. You are majestic. You are awesome. You are lovely. There is none like you, Jesus. And we will look forward to that day when we will see you face to face and be with you for eternity. Thank you, Jesus. We love you. We love you. We love you with all our hearts, with all our soul, with all our strength. Forgive us. Forgive us from every sin. We need you every hour, every day, every minute, every second. We need you. Dwell in us, Lord. Use us for your glory. Oh, our Jesus. Thank you, Lord. Let's linger in His presence. Dalamin natin ang yakap ng Panginoon. Let's feel Him, His embrace. He is here. He knows you. He knows what you need. He knows what needs to be done in your life. He loves you. He cares for you. May plano siya sa iyo, kapatid. If you'll just open your heart to Him, He will enter in. At siya ay magbabago ng iyong sitwasyon, pati ng iyong buhay. Walang imposible kay Jesus. Ibinigay niya ang kanyang sarili, ano't hindi niya ibibigay ang iba pong pangangailangan. Just come to Him, come to Him, come to me, He said, all you who are tired and heavily laden, and I will give you rest. Come to Him. As you bow your head, close your eyes, lift up your hands, reach out to Him. Abutin mo ang Panginoon. He is not a God afar off. He is a God nearby. Hallelujah. Oh, let us reach out to Jesus.
as He is reaching out to us. Yes, Lord, let us respond to His call. Let us respond to His love. Huwag mo nang tigasan ang iyong puso dahil baka bukas ay huli na. Come to Jesus. Come as you are. He loves you. He accepts you. He is for you and will be with you. And His love will transform you into His likeness, into His image. If you will just allow Him to. Hallelujah! Receive the message of the Lord in your heart and in your life. A glorious plan ahead of you as you surrender your all to Him. Oh yes, thank you, Jesus. Thank you, Lord, for you are the God of new beginnings. And you're opening doors of opportunity for each and every one who will receive you, who will acknowledge you in their lives. Sumunod po tayo sa panalangin. Sabihin natin, Panginoong Jesus, kailangan po kita. Ako'y isang makasalanan na nangangailangan ng isang tagapagligtas. Ikaw yun, Panginoong Jesus. Lumalapit po ako sa iyo. Inaamin. Ako'y isang makasalanan. Nagkasala sa inyo. Mula pagkabata hanggang kasalukuyan. Ako yung patawarin. Ako yung linisin. Ako yung baguhin. Namatay ka po sa krus. Dahil sa lahat kong kasalanan. Nabuhay kang muli para sa aking kaligtasan. Panginoong Jesus, pumasok ka po. Manahan sa aking puso't buhay. Tinatanggap kitang tunay bilang aking Diyos, Hari, Panginoon, sarili kong tagapagligtas. Mula po ngayon, ako'y yung pangunahan, pagharian. Nais pa po kitang makilala, maranasan, mapaglingkuran. Mangyari po sa akin ang iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, ako'y iyong puspusin ng iyong banal na Santong Espiritu at turuang mabuhay sa gitna ng iyong kalooban. Marami pong salamat. Patuloy po kayong humingi sa Panginoon sapagkat sila na humihingi ay tumatanggap. Sila na kumakatok ay pinagbubuksan. Sila na naghahanap ay nakakasumpong. Whatever you need, open your mouth. You can pray your own prayer. Hindi mo na kailangan ng padrino. Ikaw mismo, you can come to Jesus. Ask anything in my name, Jesus said, and I will give it to you. Ask in Jesus' name so that your joy may be full. Do not stop. Ask. Ask, and you shall receive. You receive not because you ask not. Even though God knows what you need to ask with full assurance of faith that whatever we ask in His name, He will give it to us. He is a God who will never withhold any good thing from those who fear Him. Ama, naririnig mo po ang mga samo, dasal, hinaing, panalangin ng iyong mga anak. Ito man, O Diyos, ay kagalingan. Ito man ay proteksyon. Ito man ay probisyon. Ito man ay kalutasan ng napakabigat na problema. Ito man ay trabaho. Ito man ay kaayusan sa loob ng tahanan, sa loob ng trabaho. Ito man ay problema sa eskwelahan. Ito man ay pambayad ng tuition. Lord, alam mong lahat. Ito man ay paghingi sa iyo ng direksyon, kung anong tatahaking landasin. Lord, lahat ng ito, naririnig mong idinadalangin sa iyo ng iyong mga anak. Answer them, O Lord. Answer them. And show them your mighty hand moving in their lives. In Jesus' name, by faith, receive your healing. You are healed from the crown of your head to the very sole of your feet. Receive your healing. Receive the healing touch of Jesus. For by His wounds you are healed. By the stripes of Jesus you are healed. In Jesus' name, receive your healing. Receive your healing. By faith you
Sandere Halaraya Shundere Abasay. Ano man, Lord, ang kanilang problema, ito man ay pinansyal, o anumang aspeto, God, you are the answering God. You are the problem-solving God. Hallelujah. And you exceeds our expectation, for you work beyond our ability to think, to pray, to imagine. Open the heavens, O Holy God, and pour out your blessing, pour out your favor, pour out your grace to your people. For you who did not spare your own Son, but gave him up for us all, how will you not along with him graciously give us all things? Lord, shower your people with your favor, for you are our Father, and we are your children in Christ Jesus. Let your people experience blessings, breakthroughs, in Jesus' name. Open door of opportunities for your children, O God, and give them wisdom, give them knowledge, give them understanding, Lord. As they trust in you, they will never be put to shame. For you are their God, and you are for them, and never against them. Lord, let your people grow more in the grace and in the knowledge of the Lord. Let your people desire to serve you more, Panginoon. Hayaan mo ang iyong mga anak ay patuloy na mauhaw sa iyong salita, sa pananalangin at pagdalo sa iyong gawain. And as they do that, Lord, let them experience your goodness, your closeness, your intimacy, O God. Heaven and earth, Lord, in the lives of those people who rely on you, who put their confidence not on themselves, but on you alone, Lord Jesus. Lord, sa iyo ko sila itinitiwala at alam ko ang mahigit sa kaya kong ipanalangin, ang biyaya at pagpapalang ibinubuhos mo na sa kanila. Come on, thank the Lord for the answers. Let's offer a sacrifice of thanksgiving. Thank the Lord. Thank the Lord for the answered prayer. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. We are healed. We are blessed. We have answers to our prayers. Hallelujah. 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 Salamat, Panginoon, at selyuhan mo ang aming katagumpayan. Selyuhan mo ang aming mga buhay. At hanggang sa iyong pangalawang pagdating, kami pong lahat ay madatnan mong maalap, masigasig, nagmamahal, naglilingkod sa inyo hanggang sa iyong pagdating. Can we give the Lord another round of applause? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Receive, Lord, all the glory, honor, and praise. In Jesus' name. Amen! Sige po, malakas po na palakpak.